Okay po, Happy Lord's Day sa bawat isa. God is good. All the time. Amen. Okay, so sige. Bigyan natin ngayon ng karangalan ng ating Panginoon. Good morning sa mga sumusubaybay. At pagpalain nawa kayo ng ating Diyos sa patuloy ninyong pagsusubaybay sa ating gawain. Good morning. Okay po. Sige. Ang pinag-aralan natin ngayon ay tungkol sa simbahan. Okay? So, pinag-aralan natin yung simbahan nung tayo ay nag-aral ng linggo. Alam nyo na mayroon pong bigay na 5,000 para sa aircon. So, ilan na lang? Magkano naman yung kulang? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So, praise God sapagkat nung linggo ay sobrang nainitan tayo. Sabi natin na sana makadumating itong buwan na ito ay magkaroon tayo na yung maging komportable yung lahat. But praise God, sapagkat may nagabuto sa ating na paunang 5,000 na madadagdagan marahil natin, kung di man ngayong linggo, sa mga sasunod ay marahil tayo ay pagkaluban ng Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo? Parang hindi. Kaya ako naniniwala sapagkat ako'y naiinitan. Darating yan ng mga araw na yan, ako'y naniniwala na yun ay ipoprovide ng Panginoon. Okay? So, sige. Yung ating pag-aralan is about dito sa simbahan. So, tinalakay natin na nakaraan yung building. So, kung gaano yung kahalaga na tayo ginagawa natin, mayroon tayong fellowship para magpalakasan tayo lahat. And now, we will discuss about the body of the temple. So, yung ating tinutukoy ngayon is yung templo, ay hindi na po yung building, is itong templo na mayroon tayo ngayon. Okay? Ito yung tolda na pinananahanan ng ating espiritu. Na alam natin itong templo na itong building na ito ay panandalian lamang. So, sa kasalukuyan, minsan ginigiba siya. So, ang importante naman ngayon dapat natin bigyan ng pansin is yung templo na itong katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Ito yung dapat bigyan natin ngayon ng pagtuunan ng pansin kung ano yung mangyayari sa katawan natin. Di ba? Kasi yung building, pag dapat mawala tayo dito, iiwan natin yan eh. Basta ka po siya. So ito pala, yung templo natin ngayon, dapat natin siya papangalagaan. Dapat na napapabuti natin yung kalagayan ng ating mga sarili. Dapat minamahal natin yung sarili natin na pagdating ng araw ay mapapabuti tayo. Hindi mapapahamak yung ating mga espiritu, yung ating spiritual na pamumuhay, yung ating koneksyon para sa ating Panginoon ay dapat maging maayos. Okay? So, sabi dyan, the body as the temple of God. Ang katawan bilang templo ng Diyos. So, let us offer our body that is pleasing to God. So, kailan ito magiging masamyo para sa Panginoon na ating katawan? At kailan naman ito hindi nagiging masamyo sa paningin ng Panginoon? Di ba? So, bilang mga mananampalataya, dapat napapangalagaan natin ito para nagiging masamyo handog natin sa ating Panginoon. Amen? Tayo po lahat ay tumayo at samahan po ninyo ako sa pagbabasa 1 Corinthians chapter 3, 16 to 17, then chapter 6, 18 to 20. Tayo po lahat ay tumayo at samahan po ninyo akong basahin ang mga talata na ito ng aking pinsan sa unang Korinto chapter 3, 16 hanggang 17. Kayo po ba ay naririyanan? Okay. So, kung yan na po tayo, ay tayo po ay magbabasa lahat sama-sama. So, 16, don't you know that you are God's temple and that God's Spirit lives in you? 17, if anyone destroys God's temple, God will destroy that person because God's temple is holy and you are the temple. Okay? So, chapter 6, verse 18 to 20.
Sabi diyan sa 1 Corinthians chapter 6, 18 to 20, so run away from sexual sin. Every other sin people do is outside their bodies. But those who sin sexually sin against their own bodies. 19, you should know that your body is a temple for the Holy Spirit, who is in you. You have received the Holy Spirit from God, so you do not belong to yourselves. 20, because you were bought by God for a price, so honor God in your bodies. Tayo po'y manalangin. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Lord God, naway Ikaw, Diyos, ang maunahan sa amin sa mga oras na ito, na bigyan niyo kami, Diyos, ng malawak na pag-unawa, naintindihan namin ang aming tinatalakay. Panginoon, itong mga katawan namin bilang isang tolda na pinanahanan ng iyong banal na Espiritu, tulungan niyo kami, Panginoon, mapangalagaan namin, mapabuti namin yung pag-aalaga ng Diyos. Lord God, walang sino mang tao na nagnais na wasakin yung tolda o wasakin yung katawan. Lord God, na ang nais, marahil ng bawat isa ay mapasaya, mapaligaya yung aming mga sarili. Lord, thank you, Panginoon God, na pagpalain ng Diyos ang lahat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Po, so nakita na po natin na sabi dito sa ating pinasa, na hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu. Naniniwala po kayo? Tama? So itong katawan natin ngayon, isipin niyo mga kapatid, yung Espiritu ay narito. Diba? Alam niyo yung conscience mga kapatid, yung budhi, sa iyo nagpapabagabag sa atin. Sometimes we will worry, diba? Sometimes, we feel guilt. Kung bakit nagkakaramdam tayo na ganoong mga pakiramdam na gano'n, kaya dito natin maintindihan ang maunawaan sapagkat yung Spirit ay narito sa ating katawan. Bakit ka nagkukonsensya? After sa mga pinagagawa natin, dahil mismo yung budhi po yun, nag-uudyog sa atin, nararamdaman natin yung lahat ng ating mga ginagawa. Diba? Kung tama, umalik. Diba? Kung ikaw ay nakakaabuso, makalipas ang ilang minuto na hindi mo nakaharap ang iyong kasama, mararamdaman mo yung isang bagay na kakaiba na ginawa mo kung mali o tama. Yun po yung nananahan kasi sa atin, yung banal na Espiritu. Okay? And then sabi dito mga kapatid, parusahan ng Diyos ang magwasak ng templo. Templo niya, sapagkat lahat ng templo ng Diyos, lahat kayo ay sapagkat lahat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo iyan. So, mga kapatid, maging aware tayo sapagkat itong templo natin ay hindi natin sarili. Amen? Hindi mo tayo may owner ng ating katawan. Ang totoo, may-ari po nito ay ang ating Panginoon. Huwag po ninyong sisirain ang sarili ninyo. Tama po? Kaya kailangan natin na humanap tayo ng pamamaraan kung paano po natin mapapangalagaan yung ating mga katawan. Kanina tinalakay namin na bilang Kristiyano, na kung ikaw man ay dumating sa punto na maghanap ng asawa, hanapin mo yung Kristiyano. Sapagkat pag hinanap mo yung hindi Kristiyano, ano mangyari sa iyo? Wawasakin mo ang katawan na ito. Sapagkat hindi naman ito sa ating pag-aari. Kung gusto mo siyang na mapabuti, hanapin mo yung kaparehas mo. Di ba? Pag hahanap ka po ng gano'n, humahanap ka ng sisira sa iyo. Sisira doon sa iyong napanulat sa ating Panginoon. Kaya ina-advise ng Biblia, huwag niyong sisirain. Tayo kasi yung gumagawa ng hakbang na dapat nag-iisip muna tayo kung mapapabuti tayo o hindi. Kasi minsan, ang inaakala natin, pag-aari natin itong katawan natin. Kaya kung ano man yung pwede kong gawin, ay gagawin ko.
Ito mga kapatid, basahin ko sa inyo. Minsan, yung malaya natin pamumuhay, ang akala natin ay okay. Pero minsan, yung kalayaan na sobra ay nagbubunsod sa kapahamakan sa katawan. Tama po ba? Sabi niya po dito mga kapatid, yung binabanggit ko biblically mga kapatid, ito po yun sa chapter 6. Okay, sabi niya dito mga kapatid, sabi niya na 6:12, may magsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano. Kung sa bagay nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay makabubuti sa inyo. At sabi niya, maaari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako papaalipin sa anumang bagay. Di ba? Di sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan, at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo. Ngunit pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa pagkiki-api, kundi iyon ay sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Tama po ba? So, itong katawan natin, yes, binigyan tayo ng freedom. Pero hindi mo lahat ng kalayaan ay mapapabuti ka at makakatulong sa iyo. Yun pa yung mismo o marahil magbubunsod sa iyo na para ikaw ay mapagsama. So, ang sabi ko sa inyo kanina, maging aware ka. Okay? Sikapin mo mapapabuti ang iyong katawan. Hanapin mo yung mapapabuti ka na hindi masisira yung templo sapagkat ang sino mawawasak yan, hindi magugustuhan ng Panginoon. Tama po ba? Okay. Doon sa chapter 6 na binasa ko kanina, ang sabi niya dito, verse 19, 18, huwag kayong makikiapit sa ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pagkikiapit, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Sabi niya sa 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa sa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos. Ang iyong katawan ay hindi talagang iyong kundi sa Diyos. So, huwag niyong ariin yun ha. Sabi niba sa awitin, hiram sa Diyos ang ating buhay. Diba? Ikaw o ako. Ano sino? Sabi niya yung kata? Diba? Yung hiram sa Diyos, ito yun. Hindi naman kasi ito sa atin eh. Hindi kayo may-ari niyan. Ang may-ari niyan ang Panginoon. And then sabi pa niya dito, bilhin niya kayo ng malaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. So, tingnan niyo mga kapatid. Kung hindi yan sa atin, yan ay sa Diyos. So, kinakailangan natin, bawat ginagawa natin na bibigyan natin ng karangalan ng Panginoon, doon ka mapapabuti. Ang magbigay ka ng karangalan sa Diyos. Tama po? Okay. So, yun yung sinabi ni Paul. It is sa Leviticus chapter 19-28. So, open your Bible and basahin po ninyo. So, kung ano man yung babasa ninyo ngayon dito, kung kayo man ay mayroon na nito, importante na balik kayo loob sa Panginoon. Pero mula ngayon, ayusin ninyo yung katawan. Huwag yung ludugisan. Huwag yung gagawa ng ano pang mga bagay ang katawan ninyo na masisira siya. Mapipintasan siya na dapat nabibigyan na ng karangalan ng katawan ang Panginoon. Pero hindi yung mga kapatid sa Leviticus, you must not cut your body to show sadness for someone to die or put tattoo. You have marks in yourselves. I am the Lord. Sino sa inyo dito yung may mga tattoo? Diba? Ayaw ng Panginoon na nakikita ang isang tao kay dungis-dungis. Kaya pangit tingnan sa Panginoon eh. Tingnan nyo, yung mga tato. Di ba? Hindi lang tato mga kapatid eh. Pati yung mga salila. Mga hikaw. Eh kung saan pinaglalagay mo lang ng katong dito, pati dito sa kilay, may hikaw eh. O pati selong. Ay sasabihin mo, you are the image of God. You are the temple of God. Hindi ikaw yung may-ari ng katawan mo. Ang may-ari niya na yung Panginoon. Kapuri-puri ba yun? Di ba? O tingnan niyo mga kapatid. Pag pumunta ka ng simbahan,
sikapin mo na bibigyan ng karangalan ng Panginoon. Tama po ba? Huwag tayo pupunta sa simbahan na hindi naman kapuri-puri o nangangagaw ka lang ng attention sa Panginoon. Paano natin naagaw yung attention? Pag sisimba ka, magsuot ka ng tama. Huwag kang magsusuot na makukuha mo yung attention, yung paningin ng mga tao na matuon sa iyo. Kundi gumawa ka ng paraan na pagsusuot na kaaya-aya na mabibigyan ng karangalan ng Panginoon. Tulad po po mga kapatid. Nung ako po hindi pa Kristiyano, mahaba ang buko. Di ba? So, para maging maayos siya, para maging maayos ang aking katawan, kasi sa totoo lang, hindi ako malinis ng panahon. Pero natutunan ko magbasa ng Biblia na paano ba ako magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi lang doon sa buhay spiritual, bagay sa mga paglabas natin anyo, dapat nagre-reflect yung pagbabago ng puso natin. Nagre-reflect yung pagbabago na hinahangad natin na nakikita sa labas sa anyo natin. Na kung ano yung laman nun, ay nagbubunga po doon sa mga ginagawa natin na nakikita po ng tao. Tama po? Alam niyo maraming tao ngayon hindi naniniwala sa Biblia. Di ba? Pero ikaw ay isang tao, Kristiyano at nagbabasa ng Biblia. Ang tinitingnan ngayon ng mga tao ay ikaw. Sapagkat ikaw yung living Bible. Tinitingnan ka nila kung ito ay maganda, may binago sa kanyang buhay. Talagang totoo na may Biblia talaga na nabago sa kanya. Tama po? Kaya sabi niya, huwag kayong magpapalagay na kung anong luwi sa inyong katawan. Di ba? Yun yung mga tao, lalo na ng panahon tayo, bulag talaga tayo eh. Nadirim na tayo kasi kung ano kasi yung kabunang mundo ginagaya natin kasi akala natin yung tama. Ilang yung isipin, hindi lahat ng marami ay tama sila. Tama po? Minsan sumasabay kasi tayo kasi akala natin ay tama dahil marami. Pero naliro yung mga kapatid, hindi lahat ng marami, majority, ay sila ay nagiging tama. Sampo mga kapatid, halimbawa dyan sa counter flow. Di ba, yellow lane? Pag sulit yellow lane, huwag ka niyang papasok sa, dapat dito ka lang lagi. Huwag kang magpapasok dyan. Tingnan nito mga kapatid mula nito ang masinag yung mga counter flow. Ang dami. Sumasabay ka, akala mong tama na din sila. Kasi yung mali ay nagiging tama siya. Mali yun. Tama ba? Mali. Ang totoo, mali talaga yun. Kasi kung ikaw ay nag-exam sa pagkuha ng lisensya, alam mo dapat yung mga sign. Minsan makita nyo yung hindi kagandahan, yung pedestrian lane. Kasi yung tao kasi, gusto lagi nauna kahit kunti, gusto lagi singit eh. Gusto lagi siya nauna. Yun yung nag-thinking natin mga kapatid, lagi gusto natin nauna. Kahit kunti lang, kahit may nagbar, gusto mo lang ikaw yung nandun lang sa printera. Diba? Kahit yung pedestrian, tingnan yung mga kapatid sa dami po may sasagat, tingnan nyo kung paano, natatawa ng kami dito ba din sa barangay pumunta kami doon, hindi matawin yung tao. Paano tatawin? Iyan dyan ng harang. Diba? Kaya pangit. Oh. Kaya, itong dapat tinutukoy mga kapatid. So, napunta tayo sa aking dinidiscuss na ito. Tulad din sa buhay natin. Kasi kung ano yung nasa loob natin, yun yung lumalabas sa atin eh. Eh yung mundo nga, nilalabog natin yung batas, paano pa kayo, paano mo? Kung mapagkakatiwala ka ng batas dito, mapagkakatiwala ka ng batas ng Diyos. Di po ba? Kahit walang nakikita sa iyo eh. Kasi binibigyan ka ng, dito sa ating bansa, binibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng kanang lisensya. Pero kahit hindi ka nakikita ng mga nagbabantay niya, dapat ikaw mismo ay aware ka sa iyong ginagawa. Di siya mga kapatid sa ating panuntalan, dapat nagiging aware. May nakakita mo sa iyo, wala. Dapat alam mo pa rin kung ano yun. Kasi once na ikaw ay makahuli ka talaga. Di ba? Kaya sabi dito ng Panginoon, huwag niyo sinain yung templo. Huwag niyo sinain. Kaya nga ikaw binili ng Panginoon, binigyan ka ng pagkakataon para mabago. Tulad niya, you must not let your body be chosen is for someone who died or put tattoo marks on yourselves. Gusto ba, masaya ba kayo pag may nakikita ng tattoo? Ha? Gusto niyo yun?
Minsan kung ano yung pinag hindi nyo alam na marumi. Di ba? So, sa may mga tataman ngayon, alam ko, marahil dahil kayo binago na ng Panginoon, nasa para na yan talaga marahil yung naging kalagayan. Pero, please, na kung kayo man ngayon ay walang tattoo na kayong patato, at kung kayo man ay may tattoo na huwag na kayong magpadagdag ng tattoo. Tama po? Huwag nyo lumisa. Ang pangit na ng katawan. Di ba? Tingnan nyo mga kapatid, maging professional tayo dahil mga Kristiyano tayo. Di ba? Ano po? Bakit nangyayari po sa atin yung ganong mga bagay? Dahil ang nagagawa ng away is to steal, to destroy, and kill. Yan yung naging lagay sa buhay natin ngayon. Kung bakit ka ngayon nagiging weak lang ang iyong pag-isip, dahil mayroon pong pinagmumulan yan. Tingnan niyo po sa John 10:10. A thief comes to steal and kill and destroy. But I came to give life, life in all its fullness. Di ba? Yan yung sadya niya. Bakit ka nagpapatato? Sapagkat may nagbubulong, patato ka nga. Sirain ka ng katawan mo. Maglakla ka. Mag-inom ka. Di ba? Manigarilyo ka. Sige, gawin na lahat. Kasi lahat naman, yes, lahat tayo na mamatay. Ang pagkain ay para sa tiyan. Ang tiyan ay para sa pagkain. Yes, tama yun. Lahat ito ay sisirain. Pero the important is, mga kapatid, bigay nyo ng halaga yung binigay sila ng Panginoon. Tama po? Kasi may pinagmulan eh. Bakit mo nagagawa yung mga bagay na yan sapagkat may nag-uudyok sa atin? Walang iba kundi ang magnanakaw. Sino yung magnanakaw? Yung devil. Agawin yung lahat, ang akala mo ay tama yung pinagagawa sa'yo. Kaya gawa din tayo ng gawa nun eh. Hindi natin alam na tayo pala ay naluluto at nalilinglang ng ating paalam. Diba? So maraming beses tayo nilinglang, maraming beses tayo mukong nakawa. Okay. Sabi niya, sa aklat ng Ephesians 4:27, and give no opportunity to the devil. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ng diablo. Kasi, pag yan ay binigyan ng pagkakataon, susunod-sunodin niya. Di ba mayroon mga ganito? May susubok lang na tao sa inyo, yung kukunin lang yung mapalagay yung loob mo, at kayo na yung mapalagay. Kukunin niya yung loob mo lang, parang gano'n. Sasabihin, sis, lalapitan ka, or brad, dahil Kristiyano ka, yung kukunin niya yung kalooban mo, hanggang sa dumating yung punto may kinukuha na sa'yo, hinayang mo, kasi kinukuha yung loob, akala mo okay siya. Pero hanggang sige lang pumapalaon, lumanak yung hindi mo nababalay, lumanak yung nakukuha sa'yo. Di ba? So, hindi mo namamalaya yung mga bagay na yun na iniisahan naman. Di ba? Kaya huwag yung bibigyan ng pagkakataon. No, sabi dito, and give no opportunity to the devil. Kasi yan, pag binigyan nyo ng isa pa, susunod niya mga kapatid, may hihingin niya sa iyo. Sabi, sis, or brad, or pare, akin na to ha. Di ba? Akin na to. O sige, sa'yo na yan. Eh, pagdating ng ilang linggo, isang araw, pagdating, pupunta naman ulit sa iyo. Dahil nakukuha na yung lagay na napapalagay na yung loob niya at napapalagay ka na rin sa kanya. Ganun po yung ginagawa natin, kaawan. Hanggang sa dumating yung araw sa pagkakataon na ibinigay mo, hindi mo alam na agaw na pala niya. At ito yun namin pinag-aralan kanina. Na kung ikaw ay naka Christ, ay katulad ito sa mag-asawa. Yung talakayan namin kanina. Diba? Sabi niya, pag kayo ay mag-asawa, dapat kayo dalawa lamang. So, bakit kung dumating yung pagkakataon ay mabago yung isip ng lalaki o babae, mayroon siyang pangalan ito, sideline. May bagay silang sideline. So, malaman ng both side ay nasasaktan. Tama? Nagagalit yung bawat partner. So, kayo din ang Panginoon. Na tayo nasa Panginoon ngayon, dapat hindi ganon. Dapat tayo ay hindi naging pag-apit. Hindi po tayo pumupatol na sa ano mga bagay na inalok sa iyo ng mundo. Tama ho? Kaya dito mga kapatid, sabihin, and give no opportunity to the devil. So hindi dapat ang siya binibigyan ng pagkakataon. Dahil, Brad, ngayon lang to, shut lang. Tuti lang, ganito lang. Diba? Lumaan ka lang. Bumili ka doon sa may binili ka lang. Pagbalik, lumang ka ulit doon. Brad, isa na lang.
dadagdagan. Pwede naman kilaki. Diba? Ngayon, dahil dinagdagan, parang umingit-ingit ka na, balik ka na ulit. Para pa o, pero balik ka ulit. O, tatagaya ka na ulit. Ganun ba? Sino yung nakaranas ng ganyan? Ako, madalas ko yung maranasan ko. Yung dadaan ng brother ka na Brody. Dadaan ko ng plastic na doon. Isa lang. Wala ka namang pag-isama. O, di ba? Magkukusin siya ka eh. O, di ba? Kasi mawawalan ka ng kaibigan. Talagang mag-isama ka rin eh. Okay? Pero huwag na gano'n. Huwag na ngayon. Okay? So, sabi dito sa Matthew 22, 6:22, 23. So, tingnan mga kapatid. The eyes is a light for the body. Diba? If your eyes are good, your whole body will be full of light. Okay? Then next, sabi dyan, but if your eyes are evil, your whole body will be full of darkness. And if the only light you have is really darkness, then you have the worst darkness. Okay? So, kapag maliwanag po kasi tayo ngayon bilang mga Kristiyano, pag alam natin yung aral ng Panginoon, katulad niya, tayo ay templo ng Panginoon, dapat malinaw na para sa atin yun. Kung ano yung ginagawa natin, dapat ngayon sa sarili natin. Okay, magpariwan ka, kasi gusto mong makita yung katawan mo ay maayos. Diba? Yung buhok mo, okay na ikaw ay mag-make-up. Pero huwag naman yung sobra. Tama ano? Okay naman kung mayroon kang mga kwintas na tama na. Huwag naman yung sobra. Kasi nakakaakit naman yun sa mga all-upper. Tama ba? So, walang problema tayo ron. Kung pagsuot ng mga magagaragay, walang tayong problema. Kung may punit dati kang mahilig kang magpunit ng damit ng suot na hanggang naging yung kaputihan ng hita mo, so ngayon, siguro, unti-unti yung babae. Kung mayroon pa kayo ngayon mga kapatid o mga babae, yung mayroon pa mga punit dito ha, Brad Ryan, punta na muna kayo doon sa patahigan. Kung hindi nyo pa kaya agad dito, dito na lang muna. Okay? So, simpa kayo na, may pagkaba ako, tamang Brad Ryan. So, sa sunod na linggo, parang nakakaroon ka na, hindi, patay mo parang dito, ha? Sa mga ubos kong matay. Mga kasimbaga na maayos, nawala na yung kita. Tama ano? So, ang pangit kasi ngayon, pati sa simbahan, isipin nyo mga nagkakanta ng worship. Hindi ka mapalagay kung ano yun, yung mahaba, tayo, yung buhok, mag-preach yung worship. Di ba? So, makita nyo yung mga gaya-gaya ng mga panonood. Yung wala na doon sa tamang forma. So, pumorma tayo na forma para sa Panginoon. Huwag tayong pupurma, gaya ng sa libutan na forma. Formahan natin ng maayos para sa Panginoon. So, I appreciate sa lahat ng mga babae na ngayon ay nagsusuot sila ng mga panatawag niya. Duster. Duster. Ano yung duster? Duster, pagtulog. Anong tawag nyo sa pambuntis? Duster ninyo? Pregnant. Pero ako natutuwa sa inyo sapagkat nagsusuot kayo ng ganyan, di ba? Pag kayo yung susuot yung punit-punit, kung ano, at least kahit yung masya, importante, yung talagang importante, maayos na nakikita ka na nag-worship para sa Panginoon. Huwag nyo mag-worship kayo dito na nakasyok namin dito, nakakamtarong na dito, baka hindi na nag-worship yung mga lalaki niya. Iba na ang makikita niya. O, di ba? So, yung tama naman, yung tamang pamumuhay, tamang buhay ng isang Kristiyano, tamang forma ng isang Kristiyano, tamang tolda. Ito ay tolda. Di ba? Tolda ito na dapat natin inaalaga. Di ba? Paliguan ng maayos. Kasi, pag nakita po ng ibang tao yung ginagawa ng pagbabago mo ngayon, kahit huwag ka magsalita sa kanila, sasama yun. Bakit ba na siya ngayon? Bakit kung manood siya kahit may tattoo siya? Pero huwag ba na talaga siya ngayon manood? Yung dating galaw niya na parang magkasama na parang nakahamon ng away, iba na siya ngayon gumalaw. Sila naman din kasi mismo yung mag-host ka sa iyo. Di ba? So pag itong titulo natin, umaayon po sa nais ng Panginoon, kahit huwag kang magsalita, kahit kaibigan mo, paano kaaway mo, magtataka siya sa iyo. Di ba? Ito dati si Drumming, ano ito ha? Pero, hindi naman siya ngayon. Parang nabababa ko dito ha. Dati hindi ka sumusuot ng magaganda. Tulad di ba natin sa to, di ba? Kung ano yung pwede mong isuot, yung kaya mo eh.
Bigyan niyo naman konti yung katawan. Huwag niyo pa hinayangan yung pera na mayroon kayo ngayon na pwede niyo naman ibang ibili, ibang kayo. Di ba? O, tingnan si Brother Santo. Pinupurmahan niya yung kanyang katawan kasi gusto niyang purmahan ang Panginoon, hindi isteril. Di ba, Brother Santo? Ang itaw-tawa sa mga ganyan kasi doon mo makikita kung ano yung reflection ng salita ng Diyos. Di ba? Noong mo nagsusuot ka, talagang pambira. Kung ano, minsan, ganito pa yung ano mo, talagang parang sisimba ka na, wala dalawa yung butulis dito pero tingnan nyo ngayon, di ba? Okay, ganun dapat. Huwag niyong panghinayaan. Kung mayroon naman kayong pabili, huwag naman tayo, huwag kayong manghinayaan. Bili ng damit, huwag lang yung palagi nyo lang, okay pa to? Hindi, kung mayroon pwedeng pabili, bilhin nyo naman. Mahalin nyo naman yung sarili ninyo. I-treat nyo naman yung sarili ninyo na maayos. Di ba? Bili ng magandang pantalon. Kasi sa simbahan, pumunta kayo doon kasi ang kakarapin ninyo ang Diyos. Dapat pormahan niyo siya. Di ba? Pormahan natin ng Panginoon. Pupunta ng simbahan, dapat maayos. Isuot yung maganda. Yung mga matatagal nyo ng damit, ang tawag ko na yun, nasa baon. Amoy baon na yung iba di ba? Pag medyo amoy baon na para maging bagay pa ngayon, dawinhan ninyo para hindi baon ang kanyang amoy. Parang ano ba yung mga amoy na ngayon? May alcohol po. So ayusin. So pag pupunta ng simbahan, tingnan niyo po yung posture. Okay? So meron tayong apat na bagay na ating tatalakay dito sa ating nabanggit mga kapatid. In what way can we present our bodies that are pleasing to God? Okay? Sabi niya, sa paanong paraan natin maiharap ang ating katawan na nakalulugod sa Panginoon. Sabi ko sa inyo kanina, pag ano yung mga nasa puso natin, ano yung laman ng ating puso, kalooban natin, lumalabas po siya. Di ba? So, dati, kung ikaw ay hindi gaano nagsusuot ng mga bagay na yan, ngayon dapat nagsusuot ng babago. Alam mo dito, yung mga Christian dito, ayaw nila na nakikita na papasok ka lang doon ng kung ano lang yung suot mo. Maging formal ang iyong pagmuot, yung attire. Ano po? Kasi simbahan niya. Diyos yung kakaharapin mo. King of Kings yan. Pag sinabing king, ano ang nasa isip mo? Diba? Pag king, dapat iba ka agad daw. Sabi natin kanina, kung malinaw ang iyong mata na liliwanagan ang buong mong katawan. Pero pag madilim po siya, full darkness po yun. Pero dahil malinaw naman yung ating mga mata, bakit mo naman gawin yung pwedeng isuot? Sa susunod siguro, makakita na ako mga lalaki dito. May ganyan kasuotan. Tingnan natin kung sino yung magbabago ng mga kasuotan. Hindi lang babae, kundi maging lalaki. Tama na rin, tingnan natin kung sino yung maganda yung... Yung gusto ko ngayong makita Hindi lang babae, kundi yung mga lalaki. Okay? So, sabi niya, sa anong paraan natin mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon? Tulad niya, sabi niya, hindi natin ito pag-aaring kung kaya dapat alagaan natin ito. Kasi pag hindi po ito natin alagaan ng maayos, pinawala ang halaga natin, pinababayaan natin yung sarili natin, parang isang bagay o gamit sa bahay na tinatabi-tabi na lang natin, wala lang tayong pag-alam kahit pag-ahit natin, hindi tayo marunong mag-ahit. Di ba? Pinababayaan mo, hindi naman iayos para sa iyo, pero bakit hindi mo gawin? Huwag natin yung katawan natin na isang tabi na lamang. Dahil mga kapatid, sabihin ko sa iyo, mahal ka ng Panginoon at mahalaga ka sa Panginoon. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon, di ba? Mahal ka ng Panginoon, mahal ka sa Kanya. Huwag mo sabihin, hindi, may asawa natin, kaya ganito na lang o yung mga babae na kadasal, ito na yung, dito na ako siya ba? Hindi gano'n. Baguhin natin. Baguhin natin. O dahil po, may asawa ka na, dapat, ano pa nga mo yung parang Lucian. O tingnan niyo, pag nagsusok kayo, hindi kayo mga Lucian. O di ba? Huwag kayong mga Lucian. Gawin natin yung parang kaya natin. Number 1, mga kapatid. We can offer our bodies as a living sacrifice by abstaining from worldly activities. Okay? Isang maganda siguro na bigyan natin, pagtuunan ng pansin natin,
Huwag yung mga activities niya. Maghanap tayo ng isang activities sa Christian circle na mapupunta yung pansin mo doon. Huwag tayo yung naghahanap tayo ng mga activities ng worldly sapagkat ang daming inaalam talaga yan na kaya-aya talaga sa ating mga paningin. Nakakabighani at nakakadala, nakakatindig na naman. Yun yung ginagawa ng mundo. Diba? Kaya kung tayo, ano ba yung pwede kong ibigay sa Panginoon na magiging kalugod sa Kanya? So, abstaining. Diba? So, kailangan po natin dito mga kapatid, sa ginagawa natin, ay kailangan po natin ay sa pamamagitan ng pag-iwas. Diba? Marami pong inaarok ang mundo, pero marami namang paraan na pwede kang umiwas. Tama ho? Yung activities niya kasi kakaiba. Hahanapin niyo talaga ng katawan mo sapagkat nasa laman tayo. Karamihan po dito sa mundo, ang inaalok po nila, hindi po doon mga makalangit. Ang inaalok nila kung ano yung kailangan ng katawan mo. Ito yung naglalaban ngayon. Kaya ang hirap i-battle kasi even Paul, mapapansin po natin kung paano niya binabattle yung dalawa. Sabi niya, kung ano yung gusto ng laman ko, ayaw naman ng espiritu ko. Kung ano man yung gusto ng espiritu ko, ayaw naman ng aking laman sapagkat ang laman, hinahanap niya yung makalaman. Yung bida ng laman. Di ba? So, basahin ko sa inyo, wala ako dyan sinulat. Basahin ko po sa inyo mga kapatid sa Galatia. Sabi sa Galatia, basahin ko po ito sa inyo, chapter 5. Chapter 5. Ito mga kapatid. Sabi niya, hindi ba ikakailangan mga gawa ng laman, pangakalo niya, kariwari-wari na pamumuhay, kahalayan, pagsabas sa Diyosan, pagkukulang, pagkapot, pagkagalit, panidibugong, kasakiman, pagkabahagi, pagkakapi-kapi, pagkakaigit, paglalasing, walang taros na pagsasaya. O, di ba? Ano sabi nito mga kapatid, at iba pang tulad nito, binabalaan ko kayo, tulad ng una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. So, ano yung dapat natin yung mga kapatid? Abstaining. Worldly activities. Iwasan po natin yun. Sapagkat sabi niya, hindi ka tatanggapin yun. Kasi ang isip po po lang sa mundo. Kaya sabi ni Paul, ang hirap ng buhay. Paano niya ibabattle yung spirit and flesh, mga kapatid? Napakabigat na kalaban yun. Ginugusto, hinahata ka ng espiritu, papunta doon sa simbahan, hinahata ka naman ng laman ngayon dahil mayroong okasyon. Di ba? So, ito yung mga bagay na dapat iwasan. Okay? Kung gusto mo talaga na maging pleasing to God, maging masama yung handog para sa Panginoon, maging karapat-dapat, iwasan po natin yung mga activities ng sanlibutan. Okay? Kaya kayo ngayon, kung kayo ay may hihiling at yung lagi inaamoy ninyo yung mga activities na yan, siguro panahon na rin ito na dapat natin ayusin yung sarili. Mapapabuti ka kapatid, kung aalagaan mo yung katawan ng ano. Huwag mo na siyang ipagamit sa mundo. Ipagamit mo na yan para sa Panginoon. Pumunta pa ako ng inyo, may isang pastora doon o may isang matanda doon, 70 years old. Mayroon po siya ng tindahan sa pagkakapatid sila. Sabi niya, anong tawag Brother Alan ng inang ba yun? Yung matanda na dalaga, inang, si inang. Sabi niya, 70 years old ka na. Sabi niya, kung ako sa'yo, mag-concentrate ka na maglingkod sa Panginoon. Ibuhos mo na yung sarili mo. Kasi ganito, yung 70 years old, hindi ko natin ngayon alam kung ilang taong pa yung idadagdag sa iyo. Tama po ba? Pwede kang dagdagan ng 10 taon pa. O 5 taon, o 8 taon. Pero ito lang sabi niya, ang pinaya niya, kung ako, para sa ito, dahil andyan naman yung mga anak mo, mula pa rin ay nagtinda ka na. Ginawa mo na yung lahat. Panahon na dapat ngayon, ibigay mo naman yung sarili mo sa Diyos. Alam niyo kung anong ginawa ng matanda? Nakinig po siya doon. Ang ginawa, total may libo naman siya. Atin nga pa naman yung iba pa na kanyang gagawin doon. Andiyan naman yung anak. Andiyan naman yung asawa ng kanyang anak. So, ang ginagawa ay binibigyan na lang siya.
Pinagluluto, dinadala ng pagkain. Alam mo kapatid, ito yung hiwaga ng buhay natin na nagbibilang lang tayo ng panahon kung ilan ng taon na lang tayo ay tatagal natin dito. Kaya sabi niya, panahon mo na ito ngayon na pagkukulan mo ngayon ng Diyos. Kasi minsan, yung tao, nagkapagbibigay ka lang ng pagkukukol o pansin sa Panginoon pag mayroong kang diabetes. Kapag mayroong kang nararamdaman sa katawan. Pag mayroong kang cancer. Tama? Kung mayroong kang mga bagay na nararamdaman sa katawan, doon ka lang nag-uukol. Mag-ukol ka ng panahon sa maganda ang katawan o sa hindi. Kaya sabi niya, panahon mo na ngayon na maglingkod habang may lakas na pa. Tama po? Tayo, alam nyo, ako ay magsisikwita. Hindi ko alam kung aabot pa ako ng 100 eh. O, diba? So, isipin nyo, ilang taon na lang kaya yun? Ikayo, mga kabataan. O yung sisinta ngayon dito sa atin. Isipin nyo, mga kapatid. O, tama, di ba? O ikaw ngayon, halimbawa, nasa pa-60 ka na, mag-isip ka. O, di ba, mag-isip ka ngayon sa paglilingkod mo sa Panginoon? Kahit yung mga bata nasa 60, isipin nyo na lang kung ilang taon. Ilang taon na lang ilan na lang yung tatagal natin. Di ba? So kung inubuhos mo pa ito doon sa mundo, nako. Huwag mong sayangin. Tolda ito ng Panginoon na gusto ko paalam sa iyo ngayon na iukol mo na yung sarili mo para sa Kanya. Amen po? Romans chapter 2 verse 2. Do not be shamed, okay, by His word. Instead, be changed within by a new way of thinking. Then you will be able to decide what God wants for you. You will know what is good and pleasing to Him and what is perfect. Di po ba? Sabi diyan, do not be shamed. Huwag natin silang dayahin. Di ba? Huwag kang makipagtularan sa kanila. But be transformed by renewing your mind. Pagduhin natin. Di ba? Kung gusto mo talaga na mabigyan ng karangalan ng Panginoon, yun yung isang bagay. Layuan mo yung mga activities na yan, maghanap ka ng activities na makapagpapabuti sa buhay mo. Kaya lang, problema nga yung mga kapatid sa mga activities na yan, lalo na sa mga kanalagahanan, kabinataan. Di ba? Hanapin niyo yung makabubuti. Huwag niyong dumating yung punto na ikaw mismo nagharap na sisira sa templo mo. Huwag kayong makipamato sa di mananampalataya. Hanapin niyo yung kapwa ninyo na hindi sisira. Bagos tutulungan ka, mapabuti ang katawan mo. Yung templo na hawak mo ngayon. Hindi ka tutulungan para sirain. Hindi ka tutulungan para influensyahan kung anong mayroon siya. Kundi as a Christian, is dapat ikaw yung nag-i-influensya sa kanila. Ikaw yung nag-i-ayaya sa kanila. Ikaw ay dapat yung nagbabago. Amen? Yan yung isang bagay na gusto po natin ibabag sa bawat isa. Tama po? And then, ano pa po yung sabi diyan, mga kapatid? Di ba? So, huwag tayo hintay mauri. So, mag-iba tayo ng uri. Di ba? So, as a Christian sa panahon natin ngayon, sikapin natin na maging maayos, mahusay tayo sa pag-angalaga ng ating katawan. Sino bang tao ang gusto magwasak ng kanyang katawan? Siguro napapatuwakan na ng buhay niya. Pero nang dahil ako ay nakakilala, dahil kayo ay nakakilala sa Panginoon, wala akong tension para sirahan yung tolda na ito. Kung gusto mong gawa ng paraan kung paano ko ngayon ibibigay sa Panginoon yung pagkabang binigay niya sa akin. Yung tinira niyang taon na dapat gamitin ko yun para sa Kanya. Ilang taon akong ginamit ng mundo? 26 years. Ilang taon ako ngayon ginagamit ng Panginoon? 25 years. Di ba? Almost 25 years na ginagamit ako. Masaya ako. Enjoy ako na naglilingkod sa Panginoon. May nabago eh. Pag wala kasi nababago, hindi enjoy. Katawan ng tao sa Panginoon. Pero pag nararamdaman may nababago, masaya eh. Doon na ako ngayon masaya. Yung kinasanayan ko noon, yung mga activities na more, unti-unti ko po yun nawawala. Nung panahon na yun, unti-unti ko siyang nawala. Hanggang hindi ako sanay sa mundo na aking ginagalawan eh. Di ba? Hindi ako sanay nung dati. Ang sanay ko kasi itong mga sa outside world man kapatid as unbelievers.
Pero yung word na kabilang, hindi ko siya maintindihan sa una. Hindi ko malirip, hindi ko alam kung ano yung magiging nangyayari sa akin doon. Pero alam niyo mga kapatid, sa pagkakataon ngayon, sa step by step mga kapatid, unti-unti, lumalaki yung porsyento, yung hugot na nakukuha sa akin, lumalaki yung porsyento doon sa Panginoon. Hanggang sa nawala na po siya. Ang hinahanap ko na lang is yung activities para sa Panginoon. Amen? Okay, pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, we can offer our bodies as living sacrifice by means of imitating God's holiness. Tama ho? So, ang pinakamaganda mga kapatid is, sabi dyan, ay maging banal tayo. Although, hindi naman tayo mga perfecto. Tama po? So, pero gusto ng Panginoon sa atin, dahil ang templong ito ay hindi atin, ay gusto ng Panginoon na kinakailangan na gayahan natin siya sapagkat siya ay banal. Doon lamang tayo magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Nabibigyan natin siya ng aroma, ng masabi mga kapatid, kung namumuhay tayo sa kabulan, kung namumuhay tayo sa righteousness. Tama po? Pero kung hindi ka namumuhay sa kabanalan, napakapangit nun. Di ba? Ang buhay ng tao, pag wala ka sa kabanalan, pariwara ang buhay natin. Kasi yung wala tayong sinusundan eh. Tama po? So by imitating God's holiness, yun yung paraan para maging mahusay yung ating katawan, maging matuwid tayo. Tama ho? Pero kung hindi po natin susundan, hindi natin gagayahin yung ginagawa ng Panginoon, hindi po makabubuti yun. Mawawala tayo doon sa direksyon na gusto ng Diyos. Yung direksyon na tatahakin natin hindi sa Kanya. Yung tatahakin natin direksyon, walang iba kundi yung sa ibig. Di ba? Yung tatahakin mo eh. So kung gusto natin na ma-please natin ang Panginoon, mabigyan po natin siya ng aroma, mabigyan po natin siya na sinasabi mo sa aming mundo, isa po ito mga kapatid. Kasi ang tao, mayroon po siyang kakayanan, mamuhay ng kabanalan. Hindi naman siya katulad ng hayop. Ang hayop kasi, pag sinabihan mo, babalik at babalik pa rin po eh. Pero ang tao po, siya yung tao na kakaiba na ginawa ng Panginoon. We are unique. Sabi niya, you are the image of God. Ikaw ay kawagis ng Panginoon. So, ibig sabihin, mayroon tayong matino na pag-isip na hindi katulad po ng hayop. May magagawa tayo, hindi doon sa mga hayop. Tama po? So, ibig sabihin, mayroon tayong kapasidad na gawin yung tama, may kapasidad po tayo gawin yung mali. It's up to you. Your decisions. Di ba? Ito yung pipili eh. Pero as a Christian, para sundan yung yapak ng ating Panginoon, direction po niya, ang magkabubuti is imitating God's holiness. Yung kanyang katuwiran, yung mabuhay na maayos, yung patas na namumuhay ka sa mundo, na wala kang ginayapakan, wala kang sinasagasaan. Pero sabi ng iba, Pastor, paano ko namang aangat kung hindi mo sila aapakan? Dapat apakan mo sila para umangat ka. Ang ibig ko po dito sabihin mga kapatid, isang magandang bagay po sa buhay ng isang tao dito sa mundo na ito, yung pamumuhay ng kabalan. Tama? Tama yung ginagawa natin lahat. Why? Sapagkat ang Diyos natin ay banal, siya naman dapat talaga yung gayahin natin. Hindi yung kaaway. Kasi kung siya, di ba mapaliwaran na talaga tayo? Okay? So, ano po yung verse po natin dito mga kapatid? Ang sabi niya dito, 1 Peter 1:15-16, sabi niya, but as you called you is holy, you also be holy in all your conduct, in all you do. Di ba? Since it is written, you shall be holy for I am holy. Sabi niya, you also be holy in all your conduct, in all you do. Lahat ng mga ginagawa natin, lahat ng kinikilos natin, ay dapat tayo ay maging makatuwiran, maging katotohanan, maging matuwid, maging banal, lahat ng ating ginagawa. Wala mo naman tao siguro nag-isip na gano'n, na sirain mo yung buhay mo ng gano'n.
Templo ito kasi ng Panginoon eh. Again, babalikan natin yung talata natin. You and me, tayong lahat ay temple ng ating Diyos. So, wala tayong karapatan to destroy sa katawan na ito. Alagaan natin yung katawan natin na mabibigay ng aroma para sa Diyos. Be holy because I am holy. Magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. By imitating God's holiness. Kung gusto natin po siya, mabigyan ng karapatan. Amen? And then, sa ano pa po yung isang talata? Matthew 5:40. Be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. Di ba? Mapiperfect po natin isang bagay. Tutulong sa atin yung ating Panginoon. Although, hindi tayo mga perfectong tao. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Pero sa bawat mga pagkakamali at pagkakasala natin, ilapit natin sa Panginoon at darating ang araw ay ikaw ay magiging perfect sa kanyang paningin. Ang problema, hindi na nga tayo perfect, ayaw pa natin inala sa Diyos yung ating sarili. Kaya nagpapatuloy tayo sa hindi pagka-perfectong tao. Di ba? Kung gusto natin maging perfecto, pag ikaw ay may mali, pag ikaw ay may kasalanan, pag ikaw ay mayroong nagawang hindi maganda sa Panginoon, dalhin mo yung sarili mo sa Panginoon para ikaw ay maging perfecto para sa Kanya. Diba? Kung tayo kasi, kung may mga problema, ganong mga bagay na yan, ayos natin dalhin, tuloy, nagiging imperfect po talaga tayo. So sabi niya, be perfect. Therefore, as your heavenly Father is perfect. Be holy. Because God is holy. So maging maayos tayo. Pwede naman natin gawin yun eh. Tama po ba? Halimbawa, sa isang araw, isang bagay na mapiperfect natin. Sa araw na ito, kung ako ay sinungaling mula sa araw na ito, ngayon mismo, buong araw, hindi ako magsisinungaling. Matatawag mo bang perfect kayo maghapon na hindi ka sinungaling? Yes. Kung ikaw ay magnanakaw, pero wala naman magnanakaw dito. Di ba? Gusto mo na maging perfecto ang buong araw mo na hindi ka magnakaw. Gawin mo. Pag yun ay nagawa mo at hindi ka magnakaw sa buong araw, perfect. Tama? Kung ikaw ay marites, ano sa lalaki? Ang marites. Ano sa lalaki yung marites? Maritos? Oh. Sabihin natin, maritos o marites. Pipigilan ko yung aking lips. Gusto kong kontrolin yung aking tongue. Pag makontrol mo ngayon na hindi mo nagharap yung kasama mo araw-araw, masasabi mo kapatid, you are perfect today. Sapagkat hindi mo nakausap yung araw-araw mo nagsisisa. Pag bukas naman rin na susunod, masasabi ko ng paunti-unti, pinakita sa inyo kanina, hanggang mawawala, hindi ka na marunong mag-ipa-sisisa. Now, you are perfect in the sight of God. Pwede ba natin parapakan ng Panginoon? Di ba? Simple lang naman yun eh. Ang iniisip kasi natin, gusto natin, lahat ng ginagawa ay perfect agad, no? Step by step, magagawa po natin na darating ang araw, makakapamuhay ka, matututo ka na gumawa ka ng mabuti. Tama? Okay. Pangatlo, mga kapatid. Okay, pangatlo. We can offer our bodies as living sacrifice by being always active in God's ministry. Isang bagay, isa pa po itong bagay na dapat tayo ay maging active or maging aktibo sa gawain ng Panginoon. If you are not active in God's ministry, sometimes ito yung nangyayari na ikaw ay slowly naging spiritually dry tayo. Yung dati mo kasi ginagawa sa simbahan, hindi ka naging active o active ka noon, natutuwa sa iyo ang Panginoon. Subalit pagdating ng araw, yung aktibo mo ay naging inactive ka. Sometimes, di mo na talaga nagagawa kung dapat mong gawin para sa Kanya. Palagay niya natutuwa pa ang Panginoon sa iyo, no? Hindi, di ba? Marami po sa Biblia na nagsabi, noon, ganito yung ginagawa mo sa akin, pero ngayon, bakit ganito ka na? May maraming talata po sa Biblia na laging gano'n yung sitwasyon. Mga tao ng ating Panginoon na dumating yung araw na mabuti naman talaga yung kanilang ginagawa, pero kahuluyan ng kanilang buhay. Nanghina. Nawalan ng gana. Kinapos sa paglilingkod sa ministry ng Panginoon. Kapatid at kaibigan, ayaw ng Panginoon na ikaw ay tapusin.
Maraming mga Kristiyanong kinapos. Tama po ba? Ang daming kinapos ngayon mga Kristiyano, hindi nakapagpapatuloy. Kaya dito mga kapatid, kung gusto mo na maging kaaya-aya, maging saklumado para sa Panginoon, we can offer our bodies as living sacrifice by being always active in God's ministry. Not mga kapatid, always remember, pag inyong napapansin na hindi na natin ginagawa, hindi natin mong ginagawa sa Panginoon, mag-isip ka. Diba? Mag-isip tayo. Pag hindi natin parang natakam na yung templo natin, itong templo, ulitin ko, hindi natin pag-aari. Inawit ko sa inyo, hirami sa Diyos ang ating buhay. Di ba? Ikaw ako. Ano yung resulta? Ito lang ako eh. Di ba? Ito yung isang bagay mga kapatid na gusto na makita sa inyo. Dapat always active in His ministry. Do not neglect your ministry. Do not abandon your ministry. Be active always para sa gawain sa Panginoon. At kung nakakaramdam na kayo na parang yung sa ministry na parang nagdulula ka, mayroon ka ng bagay na parang talagang tinatamad ka, isipin mo na kapatid niya. Parang sakit din po yan ng katawan. Diba? Parang sakit din po siya. Yung matakulay ka na, hindi mo parang ayaw mong ikilos, ayaw mong ihapang yung paa mo. Yung nawawalan ka ng gana. Huwag nawang kapusin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Sana lahat tayo ay magtuloy-tuloy sa paglilingkod sa Kanya. Amen po? Ano ang sabi dito sa 10:45 ng Mark? For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ano ang ginawa po ng Panginoon? Na dapat ang tao ang maglingkod sa Kanya. Kabaliktaran yung nangyari. Sino po yung naglingkod? Panginoon. Ang Panginoon yung naglingkod sa atin. Sa iyo gumawa ng paraan. So, in our ministry, sa natularan po natin yung ating Panginoon. Di ba? So, ang Panginoon is active talaga siya sa ministry. Yung kanyang layunin talaga dito is to save the lost. Tama po? You and me, lahat tayo, mga kapatid, hindi patungo ng langit, patungo tayo lahat ng impyerno. Ito yung kanyang ginagawa, to save the lost. Isa ako na mapapahamak at ikaw isa ka rin na mapapahamak. But by the grace of God, inyong makikita ba ang kapatid tulad niya ng ating Panginoon? Siya'y naglingkod. Hindi po natin siya pinagsilbihan. Ang nagsilbi sa atin, alam po ninyo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya yung nagsilbi na dapat, dahil anak siya ng Diyos, dapat tayo ay gumagawa ng para-para ating bilang isang hari. Pero hindi gano'n. Okay? Makita natin kung paano niya inabot yung tao. Kahit anong uri ka mang tao. Kahit sabihin natin sa pinakamababa ng tao, kaya kang abutin ng Panginoon. Kahit pinakamataas ka pang tao, kaya kang abutin ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon na ikaw ay kanyang maligtas. Hanapin ka, maging active ka sa kanyang gawain. Okay? So, salamat sa Diyos sapagkat tayong lahat ay nagkakaroon tayo ng pagiging aktibo sa kanyang gawain. Hindi po kawalan kung tayo ay nakapagbibigay sa gawain ng ministeryo. Dahil lahat yan ay napupunta para sa ating Panginoon. Amen? Okay. Panghuli, mga kapatid, panghuli. We can offer our bodies as living sacrifice by honoring Him. So, kailangan po natin mayroon tayong paggalang sa ating Panginoon. Tama po? Ang pagsimba ba natin, pagpunta natin, isa po ba yung paraan na para maipakita natin na mayroon tayong paggalang sa Diyos? Hindi po ba? Paraan po yan, isa po yan, itong ating ginawa dito, sa ating pag-worship, isang po siya. Isang paraan po siya na nagpapakita ka na ino-honor mo ang Panginoon. Dahil siya, yung may-ari ng templo natin. Dinadala mo yung sarili mo doon sa simbahan sapagkat sinasabi mo, ang katawan ko hindi naman pag-aari ko. Di ba? Lahat tayo dito, hindi naman ito pag-aari natin based dito sa ating binasa. Ang katawan ninyo ay hindi ninyong pag-aari, kundi pag-aari ng Panginoon. Binili kayo sa malaking halaga at ako. Tama po ba? So, anong dapat natin gawin? Honoring Him.
ka sa Panginoon na mayroon kang Diyos na nagsasabi ka na may Diyos ako, kailangan igalang natin. Ang dami ngayon nagsasabi may Diyos ako, inaalala ko siya lagi. Pero how? How honoring God? Ganun ba dapat i-honor ng Panginoon? Ganun lamang po. By the way, in our action, dapat ginagawa natin talaga yun. Hindi mo pipili na sasabihin na nasa isip ko naman araw-araw ang isip. Di ba? Ipakita natin in our action. Hindi mo pipili in our own lips. In our tongue. Sasabihin lang natin, mahal ko ang Panginoon, mahal ko na ito. No. Hindi yun yung sapat. So, kailangan natin is magkaroon tayo ng action sa mga ginagawa natin. Okay? So, anong sinabi dito mga kapatid? Sa talata na aking babasahin. Sabi dito sa Romans chapter 12 verse 1, sabi niya, therefore, I urge you brothers and sisters, and you God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper. True and proper worship. Hindi lang ito sa salita. Kailangan mo ay mayroon, kinikilos mo yung katawan ay ipakikita mo po yung pag-honor mo sa Panginoon. Ayan, sinasabi niya, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, ipakita mo doon sa iyong ginagawa. In your action. Diba? So, dito mga kapatid, Proverbs 3, verse 9. Anong binabanggit? Proverbs. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Karugtong ang Diyos wala naman. So, karugtong naman niya. Pero unahin ko muna ito. Proverbs 3:9. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. First fruit of your crops. Alam niyo mga kapatid, by honoring God, ano man mayroon tayo, sinasabi niya, pag nagsasabing respect, kasama na ipapakita po natin kung ano ang mayroon tayo. Amen, no? Ino-honor nga siya eh. So, liban sa pagpunta ng simbahan, to worship Him, clapping your hands, singing, liban mo ba kapatid? Even our wealth. Di ba? Lahat na mayroon tayo, kung ano man ang mayroon tayong pag-aari, tinatangkilik sa ating buhay. Again, kinakailangan natin, ipakita natin yung respect natin sa Panginoon, ibigay natin yung nararapat para sa Kanya. Pag hindi po tayo nagbibigay ng para sa Kanya, masasabi ba, nare-respeto natin siya? Even your parents, sasabihin nyo, mahal ko yung aking magulang. I respect him. I respect my parents. Sasabihin natin. Pero hanggat wala kang inaabot, hanggat hindi mo binibigyan ng iyong parents ng salapi, masasabi mo na respeto at minamahal mo ang iyong magulang? Di po ba? Sa'yo mahal mo ang mama ko. Mahal na mahal kita. Mayroon ako napanood sa YouTube. Sabi niya, ang haba-haba ng ang haba-haba ng sinulat mo doon sa, si mama na ganito, mahaba. Ang haba po talaga yung ginawa niya. Sabi, yung paghugas mo ng plato dito, hindi mo nagawa. Pagdating kasi na, kailan yung Mother's Day? Kailan ba yun? May? May ba yun? Ngayon, last month Tapos sabi, ang haba-haba ng sulat mo, lahat ng sinulat mo haba, ganda-ganda ng sa akin. Dahil talagang ang ganda ng puri niya sa mama niya, ang ganda sa parents ang ginawa. Puro pambihira. Lahat ng ginawa niya ng sinulat mo dyan, hindi mo lang ginagawa sa akin. Diba? Sabihin niyo naman sa Panginoon eh. Kung gusto mo na maging kalugulog sa Panginoon, mga kapatid, ba't nagsasabi po tayong honoring God? Honor Him. Kinakailangan natin with your wealth. Ginagalang natin ng Panginoon kung ano ang mayroon siya, binibigyan din po natin to bless the church, to bless the ministry of God. Doon natin may magpakita na tatayo ang simbahan dahil mayroon tayong contribution. Mayroon tayong honor sa ating Panginoon. Kung sinasabi mo mahal ang Panginoon, dapat mayroon tayong binibigay sa tulad ng mga parents. Kaya yung mga bata na nagsabi, mahal na mahal, pagdating ng araw na kayo ng trabaho, tulungan ninyo yung magulang. Diyos po yung nagsasabi, mahal mo ang magulang, pero hindi mo nililingon. Kailangan padala mo kahit malayo ka. Marami ngayon mga bata. Marami ngayon at hindi natin nalalahatin.
may mga bata din ngayon, pag nagsabi sila, mahal nila yung magulang, talagang pinapadala nila kung anong gustong suporta nila sa magulang. Kasi alam nila, yun isang bagay na pagmamahal, honoring their parents. Tama po? So yung isang way po yan, dapat natin ginagawa. Okay? And then, Joshua 24:15, anong sinabi po niya? Sino nakakaalala niya? Anong sabi? Pwede pong pagbasa? Anong sabi? And my house? Ano po? Diba? Ang sinabi niya, and if it seem able unto you to serve the Lord, choose. Diba? Choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whole land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Household, we need to honor God. Kailangan ang bawat pamilya po natin, akayin natin sa loob ng simbahan. Choose. Sabi niya, na binabay, choose you this day. Gusto niyo igalang ang Panginoon? Yayain niyo ang lahat ninyong pamilya. Pumunta ng simbahan, hindi ka lang. Bitbitin natin yung ating mga anak sa loob ng simbahan. So pag punta tayo sa simbahan, yung natin Panginoon, igalang natin siya, punta tayo na. Pero like, isabang mo na lang ako doon ha. Panalangin mo ako na mabuwasan yung aking kasalanan. Tinuruan mo pa yung bata. Baka mamaya, ikaw naman yung magsimba. Pakidasan na rin na bawasan din yung kasalanan ko. Diba? Tinuruan mo pa yung bata. Ang sinasabi dito, ito yung isang part po sa buhay ni Joshua na hindi niya kailanman iiwanan ang Panginoon. Hindi siya kinapos. Maraming mga Kristiyano ngayon kinapos ang paglilingkod. Nawala sa ministry. Diba? Pero sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Mamili kayo. Choose, sabi niya, choose you this day. Mula ngayon, piliin ninyo ang maglingkod o hindi maglingkod o maglingkod kayo doon sa Diyos sa inyong mga ninuno. Sige, doon kayo. Basta ako, sabi ni Joshua, ang aking buong pamilya, basta kami magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kapatid at kaibigan, huwag sanang kapusin yung ating pagsiservisyo sa Panginoon sapagkat hindi mo magandang tingnan na tayo ay kapos na naglilingkod sa Diyos. Hindi po natin nabibigyan ng kaluguran ng Panginoon kung laging kapos. Tama po? Huwag tayong maging kapos, huwag tayong maging kulang-kulang sa paglilingkod sa Panginoon. Complain na dapat tayo na mag-serve sa God. Sa ating pagtatapos mga kaibigan at kapatid, our blessing offering to God is to be a toll of righteousness, of truth, and honesty, and of a high level of worship God. Ang ating kasiyahan ng loob sa Diyos ay maging kasangkapan ng katwiran, ng katotohanan, ng katapatan, at ng kataas-taas ng pagsamba sa Kanya. Tayo ay tinawag para pangalagaan at parangalan ang templo ng Diyos. Tinawag ka ng Panginoon, alagaan mo ito. Hindi kung naiingatan mo yung katawan mo, nakakatulog ka ng maayos, napapakain mo siya ng maayos, pagdating ng araw ng linggo, hindi ka nasa kasimangot o nababagot ilagad yung paa sapagkat kumplito kang tulog, nakakain ng maayos. Diba? Pupunta ka ng sumbang bit-bit ang iyong pamilya, tara na, punta na tayo, masaya kayo, napupunta naman kami magsasama sa Panginoon. Ano po ba? Pwede ba natin pagpapakan ng Panginoon? Ganun po mga kapatid. Ganun ang templo ng ating katawan. Pag alagang-alaga mo siya, kompletong vitamins. Pero tingnan po yung mga konting tulog. Hanggang alas 3 hanggang si ML pa. Late sa simbahan. So later, late sa simbahan. O sino dito sa inyo mahilig matulog ng alas 3 alas 2? Pastor, ako, wala pa akong nakikita na doon tatas ng kamay. Sino yung natutulog ng alas 2 sa gabi dito? May mga nagsisikuhan eh. Kung ikaw, askusi ka. Diba? Kami dito, mga kapatid, maaga ka rin matulog. 9, tulog na kami. Okay? Kami na amin, kasi maaga tayo nagsadadawas dito. Okay? So, marami pong salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon.
So yung ating inaantay dito na, ano Brother Derek? Ano yung nakalagay dito ng tawag no? Aircon? Split type na aircon yung bibilhin natin. Gusto nyo? Mag-split na lang tayo kaya. Bibili tayo na yan sapagkat sabi ko sa inyo, may nagpauna na po sa nabigay sa atin ng 5,000. Dadagdagin natin pa isa-isa, ilagay na natin yan. Sana mangyari yung ating plano. So Brother Derek, paghihanap na lang ha, pagkitingin-tingin na lang kung mapapamura tayo. Ano? Pagkitingin-tingin kasi pagkat alam mo marami dito yung sasagot. Nakikita ko na yung mga sasagot dito eh. Sige, tayo po ay manalangin. Salamat sa ating Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon. Today, Lord, na aming nalaman, Panginoon, ka ng katawan namin ay hindi namin pag-ari. Ang katawan namin, O Diyos, ay templo ng iyong banal na Espiritu. Na huwag namin ito sisirain. Mahalin namin, pangalagaan namin, sa abot ng aming makakaya, sapagkat ang buhay namin ay hiram sa iyo, Panginoon. Salamat, O God, na sa lahat ng ginagawa po namin sana ay mabigyan po namin kayo ng karangalan, maigalan po namin kayo, Panginoon. Lord, na ang buhay namin ay dapat pagpaparangal sa iyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na laging matuto po pagkababa. Umaapang kami lagi sa lupa, Panginoon. Kayo yung lumikha sa amin, O Diyos. Kawanis niyo kami. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya ninyo at pagpapaalam ninyo sa amin na dapat nagagamit namin yung katawan namin, hindi lang sa aming sarili, kundi nagagamit din yung katawan namin para sa inyong kaluran. Sa iyo lahat, sa aming pangalan ni Jesus, ang lahat ay nagsabi na, Amen. So, let us prepare po natin yung ating hagay mat after po ng ating time sa corporate. Babalik pa po dito para kunin po yung ating mga 6-month ating inipon para sa ating Panginoon. June na po ngayon, so every 6 months, twice a year, June 2nd week and December 2nd week, dinadala po natin yung ating hagay mat. So, thank you sa bawat isa.